Hello guys, kape tayo. Good morning dito at good evening dyan. Eto guys may ibinulong gabi ang puting kabayo. Aba, ang kwentuhan namin. About ito kay Iyutman naman. I-share ko na sa inyo ha. Guys, tama nga. Hindi lang kung si Inday Sayad ay may planong tumakas ngayong 2026 kung siya ay may impeach at matutuloy ang kaso niya at siya ay malalabasan ng warrant patungkol sa kaso niyang mga plunder, malversation at kung ano-ano pa. Guys, itong si Iyutman ay ganun din pala ang plano. Naku po, Rudy, at alam na alam ni Iyutman at galit na galit si Iyutman na naman kay Senator Trillanes sapagkat magsasampa nga ulit ng bagong kaso itong si former Senator, si Sentry. Yan, si Sentry ng panibagong kaso rito kay Iyutman. Di ba may isinampa na nga ang kaso si Sentry laban kay Iyutman, di ba? About dito sa magnetic lifter. Ngayon, magsasampa uli about naman sa 51 billion. Sa 51 billion na hindi maipaliwanag nitong si Iyutman. So, magsasampa ng malversation at plunder si Sentry sa ombudsman. So, galit na galit daw itong si Iyutman. Pero, ang plano ni Iyutman, kung malalabasan pala ito ng warrant of arrest, ay tatakas na rin. So, ngayon, lumilinaw ang picture, Kaya pala ang pinupush na nila ngayon at ang ginugroom nila ay walang iba kundi si Barbie. Dahil si Barbie na lang ang matitirang politiko sa kanila na sasabihin natin baka sakaling may makuhang boto. Siyempre, sino ba naman alam naman, iboboto mo ba yung anak ni tatakbo ba sa nasyonal yung anak ni Pulong? Diyos ko po, Rudy. Siyempre, si Kitty Ichibichi, hindi pa pwede tumakbo yun kasi baby pa yun. Si Kitty kasi, baby pa yun, napilitan lang mag-mature. No? So, hindi pa pwede. Kaya wag niyong inaano si Kitty. Mahilig lang yung mag-inom. Pero baby pa yon. Isip bata lang. Ay, hindi. Isip bata talaga. Bata daw talaga. Baby nga Diba? Ano lang yun? Ganun lang yun. Pero baby pa yon. Sabi ni Hanil. So, in short, itong si Iyutman ay high blood. At, yun nga, may plano ng pagtakas. Alam ko, siyempre, ang una naman bagsak niyan, China, pero ang sabi ng puting kabayo, mukhang meron daw bahay sa Germany. Hindi pa rin ang puting kabayo ay hindi pa nakakasiguro, pero yun ang ayon sa kwentuhan. Hindi lang malinaw sa kanya kung nakabili na o bibili pa lang. Sapagkat maraming pera ito si Iyutman sa Germany. Itong pamilyang ito ay isa sa mga pinaglalagyan nila ng pera ay ang Germany. Anong tatlong lugar na pinaglalagyan nito ng pera? Brunei, Germany. Sa Brunei, hindi sila pwede kasi parang meron yata tayong treaty sa Brunei So, hindi sila pwede ron. Sa Germany rin, palagay ko, may treaty tayo ron, pero mag-a-apply mga ito ng asylum. Kaya lang paano sila mag-a-apply ng asylum doon? Ang tatay naman nila ay karton. Ang Germany ay kasama dito sa sa Europe na sa Dublin. Sa Shenzhen, di ba? Tama ba? Oo, basta yun. Kalimutan ko na. So yun, kaya itong si Iyutman ay high blood at ganun nga ang kanilang plano. So sa madaling salita, ang maiiwan na lang pala rito ay si Barbie. Si Barbie, paano naman tatakbo yan sa national position? Yung
kung hindi nga pa lang sila gagawa ng fake news, ha? Eh, kita mo naman, nung lumabas yung balita about sa mga basura sa Davao City, biglang naglabas sila ng survey. Cleanest city again ang Davao City. Kinontra agad ng fake news. Isipin mo yung facts, kinontra agad nila ng fake news. At naglabas-labas, bilis-bilis, no? Agad-agad. Kumbaga, forthwith. Naglabas agad sila ng fake news na ang Davao City is the cleanest city daw. Ayon sa survey. Mapapawat-dahig ka na lang, no? Eh, kaya lang, yung nag-post ng mga basura doon, talaga namang kitang-kita naman. Tinatanong nga, "Oy, Mayor Baste, anyari na? Bakit ang mga basura dito hindi hinahakot?" Siya nga naman. Ang yaman-yaman ng Davao City, tapos basura lang, hindi hinahakot. So ngayon, ang tanong ko, di ba nga, kaya nga itong si Baste, hindi tumakbo ng mayor yan, ang pinatakbo yung tatay kasi wala yang tsansang manalo. Paano ka ba namang mananalo dyan sa Davao City? Isipin mo na lang, pagkuha na lang ng business permit, tumatagal ng 6 na buwan. At si Baste, si Barbie, ginagaya ang tatay. Isipin mo, papasok sa City Hall, 4:00 ng hapon. Tapos paggabi magbabar na lang raw. Tambak na ang pepermahan. Walang trabaho. Hindi yan nagtatrabaho. Manang-mana kay Iyutman, tsaka manang-mana sa... Yan, magkakapatid na yan. Magkakapatid na tamad. Magkakapatid na may sayad. Isipin mo, from VP. Ano bang trabaho ng VP? Anong ginagawa ng VP? Wala. Ang ginagawa ng VP ay maglayas. Maglakwat siya. At gastusin yung pera ng gobyerno sa kanyang mga sariling lakad. Tapos pagkadami-daming bodyguard, sasama pa sa ibang bansa. O di ba, tamad lang. Si Iyutman, ano bang ginagawa nito sa Kongreso? Wala rin. Inaipasa na ba yung batas? Ang tagal na niya sa Kongreso, Inaipasa na ba yan? Di ba? Wala rin. 9 na taon na yata. Third term na yata niya ito sa Congress ang hinayupak na yan. Di ba? Isa pa, laging absent. Di ba? Yung dalawa niyang, yung anak niya, pala absent din. Wala yung mga pinagkagagawa. Si Barbie. Di ba, ang basura sa Davao, grabe nagkalat. Ano pinagkagagawa niyan? Di wala din. Di ba? Papasok ng hapon, tapos sa gabi magbabar lang. Galit pa yun pag nagising ng maaga. Di ba? Ang sipag talaga niya magkakapatid na yan. Talagang sablay na sablay at may sayad. So, paano mo ilalagay sa national position yan? Kaya yung kayong mga didilis na mga ob-ob, yung inyong 2028, pangarap na lang yan. Wala nang 2028 sa mga dutae. Sa mga may sayad. Pagod na ang sambayan ng Pilipino na magpaupo ng may sayad at tamad. At magsasayang lang ng pera ng bayan. Kaya tigil-tigilan nyo na yung pangarap ninyo. So, yun lang. So, Baste ituloy. Iyutman, galingan mo na ang preparasyon sa iyong pagtakas, ha? Hindi magtatagal, mawawarantan ka rin. Alaatong ang ka, fugitive. Binibining bakla nga rin fugitive, di ba? At least madagdag na kayo sa listahan ng fugitives. Okay? So yun lang, sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo may sayad, sapagat ang may sayad ay laging high blood. Bye!